Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po, alas 8 na naman po ng gabi. Sana ay nandiyan na po kayo. Tawagin na ang ating mga kasambahay dito po sa UN Television. Ito ang ating nakaugalian. Tuwing sumasapit ang alas 8 ng gabi, tayo ay nagbibigay ng pansin at nag-aanyaya sa ating mga kababayan na magbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Kami ho ay nag-aanyaya. Kung wala kayong kopya ng Biblia, hanapin po ninyo ang aklat na ito. Ayan. At hindi ho ang mga malalaswang babasahin ang inyong hahanapin. Kung sakali po na kayo naman hindi ho nakakuha ng kopya dahil sa maaaring wala ho kayong pambili, kami naman ho ay nag-aanyaya. Sumulat lamang po kayo dito sa atin pong palatuntunan. Maaari po namin kayong padalhan ng libreng sipi ng banal na kasulatan. Basta ho, wala po kayong babayaran. Ang gagawin lamang po ninyo, sumulat lamang po kayo dito po sa ating himpilan sa UN Television. Kung sakali naman na meron naman kayong mga pambili, pwede ho kayo magsadya sa mga bookstores. Meron ho tayong makikita mga Biblia o mga banal na kasulatan na pwede ho ninyong mabilhi. At ito po ay pwede nating basahin. Ito ang pinag-aanyaya namin sa inyo tuwing sumasapit ang ganitong oras. Hindi ho ang kung ano-anong mga bagay na pwedeng makapulyut ng ating mga kaisipan. Kundi, ito po yung mga talata ng banal na kasulatan na pinag-aanyaya namin sa inyong pagtuunan ng pansin. Basahin, isa puso at isa isip, at kunin natin ang lahat ng mga bagay na magiging gabay natin sa ating mga paggawa at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin ang pagbasa ng ating aklat na pinasimulang basahin. Narito po ang kanyang kabuuan. Kung wala kayong Biblia, pwede po kayong tumutok sa inyong mga television screens at sundan ang ating pong pagbasa. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa, sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapwat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga kapaghanda. Baka sakaling sa anumang paraan, kung magsirating nakasama ko ang ilang taga-Macedonia, at kayo'y marat ng hindi nangahahanda, kami upang huwag sabihin kayo ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik,
at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa takalan ng pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito, ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Samantalang sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na hindi masabi. Nakita niyo po, hindi masyadong mahabang oras ang ating ginugol. Pero nakapagbigay tayo ng pansin sa mga katwiran at mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Kung sakaling meron ho kayong hindi lubos na naunawaan sa ating mga binabasa, dito po sa gabi-gabing inuugali natin at tuwing alas 8 ay nagtitipon-tipon tayo at humaharap sa ating telebisyon at nagbabasa ng Biblia. Tumawag lamang po kayo sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano. Si Brother Eli Soriano po ay lagi naman na nakahanda para bigyan ng tugon ang mga bagay na maaaring gusto nating maliwanagan at malaman natin kung ano pa ang mga mahalagang bagay na makukuha natin doon sa mga talatang ating binabasa. Gabi-gabi po ito ginagawa natin tuwing alas 8. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, kaya sana sa Lunes po ay samahan na ulit ninyo kami. Tuwing alas 8 ng gabi, dito po sa UN Television. Lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.